nangyari dun sa Duterte? Kay Sara. Ang pinakanangyari nung kay Sara, kaya nagalit ang Duterte. Marcos kay Sara. Sila muna. Si Marcos muna. Oo. Si ano? Yung Walde. Yung Walde. Kasi, nung nagkaroon ng budget ang DepEd na bilyon, kinakaptong nila kay Sara yung bilyon. Si Sara hindi pumayag. Na bakit nyo kukunin? Sila nga si Sardico at saka si Romualdez. Bilyon ata nakuha. Nung hindi siya pumayag, ang ginawa nila Sardico at saka ni Romualdez, nag-declare sila ng 10 billion, tapos kinuha nila yung yun ang unang away nila. Na alam nilang wala silang mapapala kay Sara. Kaya siguro nasa isip nila na pag nanalo ito sa susunod na eleksyon, sira ang mga natin. Kaya doon lahat nagsimula. Doon yun talaga, kaya naglabas ng confidential fund. Mga naglabasan, pero lahat paninira. Confirm na paninira. Confidential fund nakakatuwa. Diba yung paano ginastos? Ang confidential fund, ibig sabihin ng confidential fund, certificate lang. Ginawa yun ni Ping Lacson at Tito Soto. Kunyari, binigyan kita ng 100,000. Kaya gastusin mo to. Pero certification lang na nagastos to sa ganyan-ganyan at chuchu. Wala na yung detalyeng pamasahe. Walang ganun. Nakalagay sa bata. Ngayon, sabi ng COA na si Sara, nakulang yung documents. Doon pumasok itong mga quadcom na ganyan-ganyan, nawala, Chinelin at chuchu. Binigyan ng deadline ng COA si Sara para makapagpasa pa ng iba. Di ba nakadepende yung quadcom sa COA? Kasi nga ito sinabi ng COA. Di nagpasa sa Sara bago mag-due date. Kaya si Sara hindi sumasagot sa mga hearing. Kasi wala pa kami due date. Ba't ito kami papaliwanag? Magpapasa pa kami sa COA. Wala pang due date. Kaya ganun siya makipag sa hearing. Tapos si COA naglabas sa hearing after ng ilang session na sa mga naipasa, clear si Sara. Maayos. Tinawa naman nila dun sa COA. Chay, baka ganyan kayo, ganyan, hindi yung ginagawa yung trabaho nyo, Chay. Yung COA ngayon talaga. Ganyan nangyayari. Kaya nga, yung confidential fund natapos. Clear. Hindi naman eksena nila. Binapabagsak talaga nila. Kasi alam nila na kapag nanalo si Sara sa sunod na eleksyon, sira ang lahat ng nakawan. Magkakaroon pa kay Sara ng anti-graft and corruption. Magkanalo siya. Kung sila Marcos talaga. Ganun talaga. Ano yung sinasabi nila dati na yung bank, yung World Bank? Asan yun? Yung sinasabi nila na merong mga nakatanim sa bawat bangko na Pera nila. gold bar. Marcos? Oo. Chismis lang ata. Hindi ko rin confirm. Chismis lang ata. Tapos tingnan mo ngayon, sinusunod nila si Duterte. Papasin mo lagi, di ba, ang daming hearing ngayon? Yung Pogo, si Kiboloy, si Alice Goo. Lahat panturo sa bandang pilik kay Duterte. Kasi sinisira lang nila. Mga hindi totoo. Mga paninira lang talaga. Wala silang hearing ngayon na abot pa dyan na labas si Duterte. Lahat puro Duterte puro. Obvious ang eksena. Yan sa di ba ngayon sa war on drugs ngayon, ang hearing. Nagsalita ng ICC, yung international, hindi nila papasok yung war on drugs ni Duterte. Nagpetition ulit Trillanes, ayaw tumindi. Yeah, sure, panalo talaga si Sara sa election. Tsaka maganda ito yung war on drugs, tsaka anti-graft and corruption. Tsaka yung gusto ni Duterte dati na hindi nangyari kasi nga nagka-pandemic. Yung kunyari, Bulacan, lahat ng mga kinikita sa Bulacan, yung mga business, mga tax, hindi na pupunta sa government. Tapos mangyayaran sa Bulacan pang gastos. Sila na ang maghahawak. Tapos sila nagagastos kung ano mga kailangan ng pagkakagastan. Ang kupitan nga lang dyan, nasa mga lang, mayor. Pero makikita mo kagad yung progress ng So, madali pati imbestigahan kung may nakawa, mayor lang imbestigahan. Hindi ka tulad sa gobyernong mahawak, hirap imbestigahan. Tapos maganda doon, lahat ng mga tao sa Maynila, magpupuntahan ng mga probinsya. Kasi, kumbaga yung level ng sibilisasyon nila, pataas kasi sa kanila nang umiikot yung pondo. So, luluwag ang Maynila. Traffic, iwas. Diba? Si Kimbo hindi na lumalabas ng hearing. Yung congresswoman ng Marikina, yung dating picture, yung nangangampanya pala siya, yung mga bababang posisyon pala, naka-tri-state. Tapos ano na siya ngayon, hindi lumalabas ng mga hearing. Tahimik siya. Pero Kimbo.
Ngayon, mga sumusunod na, sina Dan Fernandez, yung Quadcom naman. Mga feeling siga sa Congress. Sunod-sunod yun, dami kasi, mga tao kasi nag-iimbestiga sa kanila. Tsaka hindi talaga dadalhin. Ako kaya ginagawa ko yung mga vlog ko talaga, sinisave ko, yung mga ginagawa ko, kanya rebelde yung ginawa ko. Pagdating ng election, tsaka ko yung i-re-repost para maalala ng tao na ito yung mga pinagagagawa niya. Kasi minsan nakakalimutan. Parang hindi talaga maibote. Nagtulong-tulong lahat ng Congress para kay Sara. Kasi nga wala silang mananakaw. Pag si Sara naging presidente. Tama yung sinabi ng Duterte na nasa Congress ang pinakamalaking nakawan. Totoo talaga. Talaga. Kasi sila nagbibigyan ng budget eh. Tingnan mo di ba yung hearing ngayon lahat sa Congress at sa Senate side sa mga Duterte? Yung sa PhilHealth pang bayan yan, hindi pang kay Duterte, pang health ng lahat ng Pilipino. Yung flood control pang lahat ng Pilipino. Hindi din natalaka yung pang dapat pang bayan, yung pang bansa. Puro Duterte. Alam mo nung yung talamak na talamak kung sila manira, ganyan tagilan. Alam ng lahat ng tao. Dati nga pag nag-post ka ng attitude, may mga lumalaban pa sa'yo eh. Siguro mga 60%. Kasi yan na kami Marcos sa Chuchucho. 40%, 60% Duterte. Pag nag-vlog ako dati 40% Marcos. Ngayon punta ka sa mga vlog ko. Siguro sa 100 nag-comment, isa lang. I just woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin, yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar, and gusto niyang i-confirm sa akin yung news daw na 17 katao na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally. Okay? So, ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pagrarally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon. Mga TNTs po yun. And one of them is my friend. My good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID niya 6 months na. Expired. So ginagawa namin ng paraan actually yung QID niya pero ayaw talagang i-release ng amo niya. So, pumunta siya doon, gusto lang niyang makipagkasiyahan, and FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa public beach, private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pag-rally? Pero hindi po kasi yun ang nangyari Yung mga tao na nagpo-post dito, at kino-confirm nila na dahil daw sa pag-rally, kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng research. Po? Eto na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yung sa post ng Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pagrarally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? Alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? Hindi ko kine-question yung embahada natin Pero nagtataka lang kami, alam ninyo ang dahilan. Hindi naman yan dahil sa illegal gatherings hindi naman yan dahil sa rally Common sense, pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon-tipon kumakain dyan sa public. Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dukhan Beach, ang daming tao, nagpa-party-party, may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sila hinuhuli. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung itong pinapalabas ninyong balita na dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bakit kami na hundreds na naandoon, hindi nakulong?
Kasi po may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng pulis yung mga pataka namin? Oh. Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming. Yung mga tao, nagdala lang sila ng mga pagkain nila, mga ano. Kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong pa-picture, mag-picture-picture, na kunya, kung kumbaga sumusuporta kami kay Tatay Digong, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may PRRD, may flag na nakikita. Taga-Pilipinas tayo eh, pwede tayo magdala ng flag. Diba? Alam ko nonsense yung pinagsasabi ko, pero common sense. Ang daming mga ano dyan, ang daming mga nag-gatherings dyan sa public, hindi hinuhuli ng pulis kasi may mga ID sila. Kami, na naandun sa private beach, tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may flag nga eh. May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Huwag kayong magko-confirm kung wala naman kayo dito at wala naman kayo sa pangyayari. Okay, salamat po.